ako po'y nagagalak na makita po ang bawat isa sa atin na nagiging kabahagi po at pasasaksihan po kung paano po kabuti ang ating Panginoon. Ayan, so, ayun po, hindi ko po alam, pero bahala na po kayong intindihin kung ano po lumabas sa aking bibig. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat sabi nga po namin mag-asawa, hindi po namin inaari ang aming bahay na kami pong dalawa ang naghirap nito. Ito po wala po kami ibang ino-honor kundi ang ating Panginoon. Ang bahay na ito po ay isang patunay kung gaano po kadakila makapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So, makwento ko lang po, kapag po tinatanong ko po itong bahay, simula pa lang na ito po ay pinapagawa po namin. Nag-start po ang construction nito is May 8. This year lang po, So, pag makikita ko po itong bahay na ganito na po, nakatayo na po siya, makulay na po, kumbaga finish na po talaga. So, nababalik tanaw ko po talaga sa aking isip, nung mula bata pa po ako, kami po ay hindi po, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, or sa amin pong pamilya, So, lagi naman po pinapatutuon ni Marjun kung ano po yung buhay nila before. Sabi ko, hindi naman nalala yung buhay po namin. Hindi po nalalayo yung buhay po namin sa kanila. Naiyak na po kasi si tatay, nakita ko, naiyak din po ako. So, iyakin po talaga kami. Before po, talagang ang hirap din po talaga ng buhay namin. Sabi nga po ni Marjun, sila daw po ay isang kahig, pero walang tuka. Kami, ganun din po. Naranasan ko din naman po nung before na ang buhay po namin is masagana. Kasi before po ay maganda po yung biyahe ni tatay kasi siya po ay jeepney driver po sa Manila. So, nakakapagdala po siya ng malalaking gatas, na Bear Brand, Milo, malalaki, putas mga cup noodles, ganyan. So, punong-puno po yung ref at saka madami pong groceries. Pero dumating din po yung time na nagkabaon-baon po kami sa utang. And, ayan, so, nangyari po, nag-abroad po si Inay. Nag-abroad po, pumunta siya ng Kuwait para po, 2 years po siya doon. And noon po, wala pang cellphone. Sobrang hirap po talaga. Sulat-sulat po. Asan po na bibisi sulat. Padala po siya ng picture. Ganyan. And kami din po, si tatay, tumigil po sa bahay. Ang bahay po namin noon ay walang lock. Opo, wala po talaga siyang lock. Yung pinto po namin sliding. So, siya, sliding pero mahirap. Sliding po, pero yun po ay pinagtagpi-tagpi lang din po ng mga yero, ng mga plywood, ng mga sako, yung mga luma na po. Ganun po yung buhay namin before na kami po ni Tutoy, naalala ko po nun, kumakain po kami, wala po kaming ulam. Meron po pera noon. Alam niyo po yung honey na tigpipiso. Pinagpun po namin sa kanin po namin para lang po may malasahan kami. Maliit pa po siya doon si Tutoy. Baby pa lang po, siguro mga 3 years old, ganyan 5 years old. Binubudbud po namin yung honey sa kanin po namin para lang po may malasahan po kami doon sa kinakain namin. So, ganun po yung buhay namin before. Mahirap. Dumating din po sa time na lumipat po kami dito sa may harap po sa may Obet. Kinupo po kami ni Nanay Early, yung pamilya po nila. May tindahan po kami. Makikita po ng mga tao, mayaman daw po kami. Kasi nandun po kami sa maayos na tindahan, ganyan. Pero hindi po alam ng marami, sobrang baon po sa utang ni Inay. Kabili-kabila po, utang TSPI card bank. Para lang po, meron po matustos sa amin sa pagpapaaral po namin. Ako po, nakatapos po ako ng college. Degree holder po ako ng PSBA. So, sinikap ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral para din po sa pamilya ko. Nakikita ko po kasi yung hirap ni tatay. Ako po ay long ni isa po ng bagay. Naranasan po namin mag-junk shop. Namimili po kami ng bakal, ng bote, ng karton, saka sidecar. Naranasan po namin maghugas po ng bote, yung pong mantika. Naranasan po namin magtahi ng basahan. Naranasan po namin ng
maggawa ng mga articles ng mga tawag dito, yung mga tissue holder na gamit po yung mga handicraft po, yung mga parol, pinagbibenta po ni Inay sa mga kapitbahay po namin. Sobrang hirap po ng buhay para sa amin. Maitawid po kami nila Inay. Nakikita ko po yun and praise God po. Kasi nakita ng Lord yung puso ko. Nasabi ko naman po sa Lord, Lord, pangarap ko lang naman is maiahon yung pamilya ko sa iyo. Pangarap ko lang naman na kahit matugunan ko lang yung pangangailangan namin, yung pang-araw-araw na umaga, tanghali, hataya na po ako doon sa Lord. Pero dumating po yung time, nakapagtrabaho ko sa collector na try ko, pero 2 months lang po, hindi po ako nakatagal sa biyahe po and sa sobrang hirap din po kasi graveyard. Tapos, na-try ko din po na pumasok sa Bayan Academy and ito pong last time na trabaho is 2 years ako doon. Doon po ako nag-pandemic po. Nagpandemic po din po ako trabaho. Na-stay po ako dito sa bahay, dito sa studio. Andun po yung ang ayuda pa po nag-company. Di ba noon na parang inilabas po ang government na bawat company po din panto sa mga empleyado nila habang may COVID pa po. So, praise po sapagkat dito po namin natok sa buhay Kuya Lance. Purihin po as buhay ni Kuya. Sige po ng ating Lord para ma-bless. And doon talaga na hindi po natin iniaaka. Yung iba walang trabaho. Yung iba ang dahira para laruan ng ayun. Yung iba nagugulong kaksan po ng pero ihalapin ng Panginoon. Nasa ni Kuya Lance kung paano mag-e-com, paano pong mag-online business. Po namin ginamit yung Facebook para po magbenta po na sa bahay. Nagbebenta po kami. And within 5 months, 2 months, 3 months, ganyan po, nakapag-earn po kami ng 700,000. Yan po ay dahil sa kapurihan at biyaya po ng ating Panginoon. Po namin na-achieve within 5 months, nagkaroon po kami ng kotse ni Marjun. Hindi pa po kami mag-asawa nun. And praise po sapagkat nung ikinas po kami, hindi po kami humingi ng niso sa mga magulang namin. Po lahat ay yubay din po ni pagtulong po ng online. Isa pong palakpak pa ating po. Baka po talaga sapagkat lahat po ng pangangailangan namin, lahat ng hindi po hinagap ng aming isip ay nandito kami ngayon. Nandito po tayo ngayon po saksihan kung gaano po ang ating Panginoon. And within 3 months, napalitan po kotse namin. Sobra po napaka po ating Panginoon. And right now po, makikita nyo, so, wala naman yung construction. Ang hawak lang po namin ay 3.M. Pero yung nilabas po na papel ng amin pong ang price po ng bahay, 12 million. Ang lang po namin is hindi po siya, makita lang po namin matayo. Sabi ko, Marjun, di mo naman kayo okay lang ako sa bungalow. Kahit tayo lang na magdalawa. Or kung magkakaanak tayo, okay lang ako kahit sa maliit na bahay. Pero, sabi ko nga po, napakapalad ko po, meron kong asawa niya. Napaka-pogi, dahil birthday mo naman. Ayan, napaka-pogi talagang, ang vision niya po ay hindi lang ako masa ganitong bahay. Ayan, nakikita niya na po. Ayan. So, ayun lang po ba, umusin si Marjun ng testimony. So, sa Lord po, papurit pa sa salamat. Yan, naiyak na po ba? Ayan, so pray po, una po ay pasalamat po ako sa lahat ng naririto para i-anoint or isang aming bahay. Tunay nga na mabuti ang ating Panginoon. Dahil kanina pa akong nalulungkot. Bakit po? Kasi sabi ko baka walang dumating. Ay sayang naman yung inihanda namin na ating pagsasalo-salo. Pero salamat
sa Lord dahil isa rin po yun sa prayer ko na Lord, pa-birthday mo na sa akin, bigyan mo kami ng magandang panahon. So, ayun, salamat po sa Panginoon dahil binigyan tayo ng maliwalas na panahon. And testimony, ayan, siguro yung iba po sa inyo na alam na yung testimony ng aming buhay, ayan, pero to give you some inspiration din po kung paano kumilos ang ating Panginoon sa aming buhay, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo kung sino nga ba si Brother Marjun or si Kuya MJ o si Paring MJ yan, dahil narito po yung mga classmate ko ng college. Thank you sa inyong pagpunta. So, sige po, simulan ko. Saan niyo po gustong simulan? Sa pinakabata po ba or sa... Ayan, sige. Pabibilisin ko na lamang po. Pinapatawa ko lang po kayo dahil kanina po may mga tumutulo na sana eh. Ayan. So, ayun po, ang buhay po ni Brother Marjun or ni Kuya MJ or ni MJ ay tunay nga po na masasabi kong isa rin sa sinubok ng ating Panginoon. Bakit po? Tulad po ng nabanggit ni Mrs. kanina, yung buhay po namin nung ako po ay bata pa, kinagisnan ko na po na kami po ay masasabihin kong nakaka-LN, nakakaluwag-luwag. Ano po, dahil ano man yung gusto namin bilhin, pwede po namin bilhin. Bakit po? Dahil meron po kaming panutyahan. Sino po nakakaalam ng panutya? Yan, panutya. Yan. Panutya, yung sweet, dito. Yun, yung sweet peanut yata po yung tamang term nila ngayon. So, bukod po doon, meron din po kaming bakery. At the same time, kami po ay namimili din ng mga bakal bote. Naglilinis din po kami ng mga bote at binebenta rin naman po namin dito sa Chaong kay G. Santa. So, masasabi ko po na yung buhay po namin ay talagang blessed din po ng mga panahong yun. Pero, hindi po pala doon natatapos ang lahat. At talagang susubukin pa rin po tayo ng ating Panginoon. Dahil makalipas po ang ilang panahon, yung aming pong bahay at lupa, yun po ay nawala. Nabatak po yun ng bangko dahil ang mga inay po ay nabaon din po sa utang. Utang na loob po kay Michael at kay Camila. And ayun, isa pa rin po sa naranasan ko bilang isang individual. Sa murang edad ko po, naranasan ko rin pong magtabas. Naranasan ko pong pumasok sa koprasan. Naranasan ko yung magbabaak po ng niyog, gagawin kopra. Naranasan ko po yan. Naranasan ko rin pong maghukay ng lupa para magtanim. At kasama ko po ng mamay, yung edad po dito nakikita nyo. Siya po ang aking kasama. At isa pa rin po na ginagawa ko nung ako po'y bata pa, madiskarte na po ako nung ako'y bata pa lang. Hindi lang po halata. Kasi ginagalingan ko pong maglaro ng plastiko. Kasi si mamay po, meron po siyang customer na kumukuha sa kanya lagi ng gulay ng mga sitaw. So ang ginagawa ko po, kapag ka po kayo nanalo ng maraming plastiko, ibinibenta ko po, tinatali-tali ko po. Adi may pambaon po ako. Ayun, buhat po ng mga panahong yon talagang naranasan namin yung iba't ibang pagsubok. Naroon na kami po ay pinapalayas na dun sa lupa na aming tinatayuan ng bahay. Kasi ang bahay po namin ay pinagtagpi-tagpi lamang po na sako, yero at kawayan. Yun po yung mga dati naming gamit sa bakery at sa panutyahan na siya pong pinagtagpi-tagpi doon. At ang pinakamatibay po naming haligay, yung puno ng, ano nga pong tawag natin doon? Himbabao. Na kapag humahangin ay sumasayaw din po yung bahay namin. Pero bahaing-bahain. Lahat po ng tubig na nanggagaling sa itaas, dyan po ang daan. So, syempre kami po, masaya po kami nakapaghapon ng pero marami pa rin kami rinig na bakit naman dyan pa kumili? Ay binayan, sayang naman. Ang sagot lang po ay hayaan mo. Para kapag ka nagbuhos ng pagpapala sa namin lahat. So, isa po yon sa blessing galing sa ating Panginoon. And then, lockdown ko na po yung ibang patotoo kasi baka hanggang hapon po ay hindi pa rin po ako. So, milos po ang noon ito pong pandemic. So, ito po ang ating kuya lang, si Mr. Ko po na sa kanya. Dahil nung panahon pandemic talagang siya nag-live. Kasi hindi po bigyan uda sa bahay mga at so, yung mga dapiling-piling binibigyan. So, ngayon, kuya lang sa dahil na rin nabi, siya nangan din. Tapos siya naman. And ayun, ito kami ng patrol. Dinala ka sa munisip. Kasi medyo parang may mga saan. Pero nung taon, po konting kumilos ang Panginoon. Yun nga po napunig natin yung invest. Saan yun po sa ngayon, na po ay nagbebenta through Facebook. Bigyan ko po kayo ng idea. So kami po yung advertise Facebook. Po ay may nakikita po nga ad Facebook. And meron po kami ibang item na ibenta yung mga organic or products. Kayo,
panghalaman kung kayo po meron mga lalawak na farm. Kaya mag-help po sa kidney, ano po, yan, meron po kami And then sa beauty products, meron po, yan, meron own brand din po sila. Yan, sa mga gusto pong pumuti pa, matanggal ang mga pekas-pekas sa mukha, ano po, usap po tayo mamaya. Ayan. So, ayan po. Ayan, dito na tayo sa bahay. Ano po? Dahil kami nga po ay nakikitira pa sa bahay ni na isisit na kwarto doon. Ano po? Pero nasa second floor po kami kasi ilang step po yun eh. Bago po kami makakit doon. Ano po? So, noong panahon pong yun, kami laging pumapasyal kina Kuya Lance. Although kami po ay nakabili na rin ng aming mga property. Ano po? Meron na po kami nabiling lote sa Magsaysay. Ano po? Malawak, medyo malawak din po yun. Kalahating hektarya. Ano po? And then, pinariority po namin mag-asawa na may pagpatayo po ng bahay ang aking pambiyanan at ang mother po ni Maris para po sila po ay mas maging komportable doon at the same time sila rin naman po yung nangangalaga ng aming maliit na lupain doon. Kaya bilang pasasalamat po kasi isa po yun sa masasabi kong pangako ko po kay Mrs. bago ko po siya pakasalan. Baka po ako itanggihan pa eh. Isa buwa pong aray. Talo pa. Ayan. Hindi po kasi medyo ano po siya eh. Dududa pa siya eh. Kasi baka daw po mapabayaan yung kanyang kapatid na nag-aaral, maging ang kanyang mga magulang. Kasi siya po ay breadwinner din po. So isa rin po yun sa pinangako ko sa kanya na hindi ko po pababayaan ang kanyang mga magulang. Tulad po kung paano ko po minamahal ang aking mga magulang, gayon ko rin po minamahal ang aking mga biyanan. Ano po? Kasi isa po yun sa susi para tayo po ipagpalain. Number 1 po, mahalin nyo daw po ang inyong mga biyanan. Ano po? Kasi yung mga magulang natin given na po yan mahal na po talaga natin yan So, hindi ko po nilalahat pero very challenging po talaga yung ganon. Yung pagmamahal po sa ating mga biyanan. Lalo na po kung yung biyanan natin ay medyo alanganin pa sa atin. Ano po, nung mga una-una pa. Totoo naman po yun. Ano po, hindi naman po kasi lahat na tanggap agad yung kanilang mga manugang, ano po, may mga something na, lalo na po kung nag-iisa isang anak, ano po. So, naunawaan nyo naman po ako sigurado, ano po. Yan, so, number 1 po talaga, para tayo magpalain, mahalin po natin ang ating mga biyanan, ano po. So, ayan, tuloy po kayo. Pero hindi po hinayaan ng Lord na hanggang doon lang. Dahil kasi, ang sabi po ng ating Panginoon, kapag sinimulan po niya, siya po ang tatapos. Ano po? Kaya, ayun po, salamat po sa Lord dahil nakapagpatayo po kami ng gantong uri ng bahay na hindi ko po inakala na kaya palang ibigay ng Lord. Kasi kung titingnan po natin yung buhay ng bawat isa, or even ako, sino ba yan si Brother Marjo para mapagpagawa ng ganyang bahay? Ano po? Ang sagot ko lang po dahil malaki po ang aking financer. Amen. Ano po, si Lord po yung nagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. Actually, last na po ito, habang kinoconstruct po yung bahay na yan, talagang sobra po namin naramdaman yung, hindi naman po nakaka-stress. Actually, hindi po nakaka-stress magpagawa ng bahay. Sobrang nakaka-stress lang po. Ano po, kasi hindi po biro yung monthly, weekly, meron kang pinapasahod na mga laborer, ano po, na more or less 100K a week ang lumalabas na bukod pa po doon yung mga material sa binibili. And nagpasimula po kami ng bahay na to na yun nga po nabanggit ni Mrs. kanina, 3.5 yung aming buong pondo kasama na yung mga pera namin sa produkto. Pero yung allotted po namin para sa bahay is 1M lang talaga. Kaya ang goal po namin is maitindig lang siya. And nabanggit din naman po sa inyo kanina, yung total construction cost ng building, umabot po yan ng base po doon sa bill of materials, 12.4M. Sobrang napakaliit po. Ano po, from 1M to 12.4. So, although maliit lang yung number or pero sobrang laki po nun at ang hirap po nung habulin. Ano po, pero salamat po sa ating Panginoon dahil hindi niya po kami pinabayaan. Ano po, at
natapos yung bahay na kasi ang goal po namin although ongoing na po yung construction, at least kahit walang ano daw po, walang mga gamit, ang goal, ang usapan niya po namin monthly, bibili kami halimbawa unang month ay rep muna, second month is ganito, ganyan. And then praise God po dahil sa buhay po ng aking mga kapatid, na-provide po yung TV, na-provide po yung aming rep, yung aming sa kitchen, and then yung iba po sa tuna ng aking mga po, na-provide po yung mga gamit sa loob ng bahay. Kaya talagang napakabuti po ng ating Panginoon. And ang masasabi ko lamang po talaga sa bawat isa, yung sitwasyon mo ngayon, huwag kang papayag na yan na yung habang buhay. May paraan. Magtiwala ka lang kay Lord, wala pong imposible. Kasi kapag nanangan ka sa sarili mong kakayanan, useless po yun. Ang pinaka-panghahawakan lang po natin talaga yung salita ng ating Panginoon. Kasi habang ginagawa po yung bahay na yan, nung nagkaroon na po ng hagdan, lagi po umiikot dyan tuwing hapon pagkaka-out po ng mga nagagawa. Isang verse lang po lagi ang sinasabi ko sa yung aking laging yung lagi ko po sinasabi, yung Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan ng Panginoon na hindi nauubos. Kaya yun, although nagkakaroon ng delays, at talagang sumasakit ang bulsa, hinayaan ng ating Panginoon na matapos po ito. Kaya, ayun po, maraming salamat po sa pakikinig at tunay nga na ang Diyos po ay mabuti. God bless po. JIL Gumaka, Quezon. At we are privileged dahil nung sinabi po ni Marjun na gusto niya pong imbitahan, Pastora, ang mga pastors. Kaya po talagang sabi ko sa kanila, mas maganda na talaga na ang ating provincial head ang siyang mag-officiate. At karangalan po nila, sabi nga po nila ay yes po, at karangalan po nila na kayo po ang mag-officiate nito. At sa oras pong ito, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Provincial Head, Pastora Lori De Castro. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga taga San Antonio. Sa Family Aklan, kay Marjun at kay Sister Maris, magandang umaga po at malapit ng pananghalian. Actually, kami po ay alas 8 pa lang ay naandito na sa inyong lugar. Excited po kami kasi baka mahuli. Sobrang traffic daw po pero sa mga maaga ay hindi pwedeng umubra ang traffic. Gusto po ba nating lahat na maranao ng mag-asawa ito? At sa mag-asawa, gusto nyo bang manatili yung pagpapala na inyong itinin sa kapulungan ito? Panatilihin po ang presensya ng Diyos at sa loob din po mga. Pastor? Presensya po ng Diyos ay tinapat nararanasan unang-una ng mga taong tumanggap at kumilala sa Kanya. Pangalawa, kapag ang salita ng Diyos ay nananahan po at isinasabuhay sa loob ng tahanan na yun, nananatili po ang presensya ng Panginoon. Kapag ang Holy Spirit ina-acknowledge po natin in every way ng ating buhay, nananahan po ang presensya ng ating Panginoon. I've been so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the good. Sige po, samahan niyo po ako may panalangin na mag-asawa. Pinakamagandang regalo po sa kanila sa panahon ng kaarawan ni Brother Marjun at pag-congratulate sa kanilang bagong tahanan ay ang samahan niyo po akong ipanalangin sila at daluyan sila ng higit pang pagpapala na magagamit po nila para maitanghal at maparangalan lalo ang Panginoon sa kanilang buhay. Let's pray for them. Sige po, ipanalangin natin ang mag-asawa. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na sa
sa gitna ng napakaraming babae at lalaki na bumuhay sa mundong ito, nakita mo si Brother Marjus, nakita mo si Sister Maris Panginoon, at pinili mong maging katiwala ng mga pagpapalang kinikilala nilang galing lamang sa iyo. Salamat po na ginawa mo silang isang mabuting katiwala. Kung bakit po naipundar ang property nito, dahil napatunayan ng mag-asawang ito na katiwa-tiwala sila, Panginoon. At amin pong ipinapanalangin, simula sa araw na ito, Panginoon, habang ipinapangako nilang kanilang pararangalan at kanilang itataas, patuloy mo rin pong iangat at pataasin pa ang mga pagpapalang dadaloy sa kanilang mga buhay simula sa araw na ito. I pray for the life of Brother Marjon and Sister Maris, Lord. Ipinapanalangin ko, Panginoon, ang higit na karunungan, kaalamang nagmumula sa iyo to handle every businesses na ipagkakaloob sa kanilang mga buhay. Higit pang maraming mga negosyo, higit pang maraming pagpapala, Panginoon, ang idaloy mo sa buhay po ng mag-asawang ito, Panginoon, just to glorify your name, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At habang idinadaloy mo yun, Panginoon, luubin mo po, Panginoon, nadadalhin mo sila sa isang pagkakataong itatanong nila, Lord, saan namin idadaloy ang mga pagpapalang ito to glorify and to exalt the name of the Lord Jesus Christ in our lives. Pagpalain mo ang kanilang pagsasama, Panginoon. You know the desire of their heart. Lord, bayaan mo ang sinapupunan ito, Panginoon, ay iyong pong bigyan ng kalusugan. Ikaw po ang pinanggagalingan ng buhay. Bless the life of Sister Maris, Lord, ng mga biyaya, Panginoon, na hinihiling po nilang mag-asawa sa kanilang pagsasama. In the name of Jesus, bless this womb, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, glorify your name. Glorify your name, Panginoon, sa kanilang pong pagsasama bilang mag-asawa. And God, i-bless mo po sila, patuloy mo silang takpan at balutan ng iyong banal na dugo. We cancel every word, words and tactics of the enemy. Ano mang sisira ng kanilang relationship ay amin ang hinahadlangan sa pangalan ng Jesus. Ano man ang sakit at karamdaman, ano mang misunderstanding, unfaithfulness, we destroy it right now in Jesus' name. Deceiving spirit, we cancel it all in Jesus' name. And we release the spirit of your anointing. We release the spirit of your power. We release the spirit of your love. Panginoon, yung pagmamahal na magbibigay sa kanilang Panginoon para lalo pong payabungin ang pagsasama ito, O God. Salamat po, Lord, and continue to anoint them right now. Hallelujah. Anoint the life of Brother Marjon with the precious anointing that comes from the Holy Spirit. Release your favor, O God, and even the mighty anointing of the Holy Ghost. Right now, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Sineseryohan po namin ito ng iyong po kanila kapangyarihan. Salamat po, Lord. Sa oras na ito, amin po siseryuhan ng iyong po masaganang pagpapala. Higit na mayamang pabor na nagmumula sa kalangitan. Sa buhay na mag-asawang ito, tanggapin nila mula ngayon hanggang magpakailanman, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Matay na. Okay, welcome home. Lord, we welcome your Holy Spirit. We welcome your presence. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Dito na po muna tayo. Hallelujah. Panginoon, dito po na tayo simula ng benediction. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kasabay po ng pagtatanglaw ng liwanag na ito, iniliwanagan ang iyo pong banal na kalwalhatian ang lugar na ito, Panginoon, ang tahanan ng Family Aklan. Katulad ng ginawa po ni Mary sa Aklat ng Lucas, chapter 10, verse 38, we welcome your presence in this place, Lord. Yes, malaya ka pong manahan sa tahanan ito ng Family Aklan. Hayaan mo po, Panginoon, na ang lugar na ito ay liwanagan ng iyong banal na kalwalhatian, manahan ang iyong banal na presensya. Amin po inihahandog ang tahanan ito, Panginoon, ni Brother Marjon at Sister Maris. Simula sa araw na ito, Panginoon, gawin mo lamang nakatiwala. Pero ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng tahanan ito, Panginoon. Hayaan mo po, O God, na lalo pong sumagana ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, ang iyong pong
pagpapala sa tahanan ito. This we pray, O God, sa bawat pahira namin ng langis na ito na hawak po namin ngayong umaga. Hayaan mo po, Panginoon, ang langis na ito'y magsilbing kapangyarihan na bawat pahira nito, Panginoon, dadaloy ang iyong pong anointing, dadaloy ang iyong pong pagmamahal, dadaloy ang iyong pong presensya sa kalagitnaan ng lugar na ito, Panginoon. Every hands, Panginoon, na mag-aanoint sa loob at labas ng tahanan ito, Panginoon, sa lugar na ito hanggang sa itaas, hanggang sa mga kwarto nito, Panginoon, sa bawat sulok ng tahanan ito ng Family Aklan, amin po i-declare na ang iyong banal na kapangyarihan ang mag-cover nito, Panginoon, kikilos at gagawa upang hindi po ito masaling ng anumang gawa ng kaaway. Salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Pwede na po tayo mag-anoint, mga pastor, sa... Jesus is Lord over this house. Jesus is Lord over this house. The blessing. Yes, in the name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, amin po tinihan ko sa iyo ang lugar nito, ang opisina ng family ko ni Brother Martin at Sister Maris. Ito po ay business center po nila. Isang lugar kung saan sila po ay tatrabaho at ang kanilang mga kamay ay pagpapalain mo. We pray, bless the word of their hands, Lord. In the name of Jesus, bawat business na masisimulan sa lugar na ito, Panginoon, online o anumang klase ng negosyo, Panginoon, ay pagkakalungan pa sa kanila, i-prosper na rin itong dakilang kapangyarihan. Sapagkat ang kabuuan mo nito ay iaalay ng mag-asawa mo sa iyong mga anak. Glorify your name, Panginoon, in every places. Material blessings na nadalhin mo sa kanila. Gamitin mo ang apat na sulong na lugar na ito, Panginoon, sa malakalutan mo na yung banal na dugo. Anuman ang gawa at plano ng kaaway na sisira at isyo, ang spirito ng bankruptcy ay aming ang pagkakas. Yes, hindi namin pinapahintulong ang mangyari, misunderstanding, pagnanakaw, visible, waters, hindi namin pinapanahan ng kasamang taka, lahat di kami ang mga nanisip. And generation of shield protection in every corner of this room. Yes, in Jesus' name, we release the spirit of your abundance. Yes, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Yes, in Jesus' name, we anoint this place, O God, ang hanggang ito. Pinapahira namin ang pagkakas ng kapangyarihan in Jesus' name. Pinabind namin ang spirit of accidents and learning in Jesus' name. In Jesus' name, and we release your absolute protection, Lord. Anoint this with oil in Jesus' name. Bagay na lugar nito, Panginoon. Namin namin ang kasigahan ng kapangyarihan. Lord, ang salas na ito, Panginoon, ang sino uupo dito, dami mong kapangyarihan, kagayatan, pagkakasusunod, Panginoon, pagmamahalan. Hallelujah. Habang sila pinakaupo dito, ipapahingalay, maramdaman po nilang pinagpapahinga mo sila. Nakikita na ng kapangyarihan, Panginoon, as they reflect your goodness, your faithfulness, O God, in Jesus' name. Dumalo niyo sa lugar na ito ang isang pagpapala. Yes, O God, in Jesus' name. Hallelujah. I-bless mo po ang lugar na ito, Panginoon. Binubuksan po namin ang room na ito sa isang panibagong level ng pagpapala sa buhay po ng mag-asawa. Yes, we welcome your presence in this room. Jesus is Lord over the second floor of this house. Hayaan mo po, Panginoon, ang kasaganaan ng iyong pagmamahal. Dali mo sa bed na ito, Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes, God. Jesus.
Yes, Lord, sanctify this room in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, dito po tayo. Panginoon, ang lugar na ito ay isang napakagandang lugar para makita namin ang mabuuan ng aming paligid, makapagpasalamat. Masabi, Panginoon, ito ang sanctify. As we lay our hands, Lord, and as we anoint this place with your precious oil, we release the spirit of your presence, your protection, your blessings, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Anoint this place and sanctify this place, O God. Hayaan mo po ng kaluwalhatian mo, makita at mapanaw ng sino mga taong titingin sa loob ng tahanan ito, Panginoon. Na habang ito po'y kanilang pinagmamasdan, masasabi nilang totoo at buhay ang Diyos ni Brother June at si Sister Marie na siyang nagkaloob sa kanila at nagpapala sa kanila ng lugar dito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magtatako lang tayo sa baba para iselyo sa prayer ang ating ginawa. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang Panginoon, nagbabalik po kami ng papuri, walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa buhay po ni Brother Marjon at si Sister Marie sa pagiging sa kasama ng kanilang pinayong pamilya. Kami po'y nagsiselyo ng iyong banal na kapangyarihan sa atin. Lahat ng panalangin aming pinanggit, lahat ng panalangin aming i-declare sa loob at labas ng tahanan ito ng Family Aklan. Sineselyuhan po namin ang iyong banal na kapangyarihan at kami pinagpapasalamat dahil alam po namin, Panginoon, more than these things, Lord, na nakikita ng aming mga mata. Magkakaloob ka pa ng maraming sorpresang pagpapala sa buong pamilya ng Panginoon. Salamat po aming Diyos at ipapangako po namin kasama ang mag-asawang ito, Panginoon, na sa iyo lamang namin ibibigay ang lahat ng papuri, pararangalan at itataas ka namin sa lugar na ito ng San Antonio, Panginoon. This we declare in Jesus' mighty name. Amen. Okay, God bless. Happy birthday to you. Ayang bati sa iyong kaarawan. Pagpalain ka ng Diyos habang nabubuhay. Let's say happy birthday, Marjon, in 1, 2, 3, go! Happy birthday! Ay, diba, parang 7th birthday.